Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyungang ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Tila ba nagkaglo ang buong bansa dahil sa ginawa ba naman ito na checkmate move daw ni Vice President Inday Sara Duterte dahil bakit daw nakipagkita siya dito kay dating presidente na si Leni Robredo dito pa mismo sa kanyang syudad San Naga. Rodante Marcoleta or Congressman Rodante Marcoleta in-expose na ang mga kapalpakan ng Senado at ng HOR. Dito nga natin makikita mga kaibigan at in-explain din ni VP Sara ang kanyang pagdalo or pakikipag-meet dito kay dating Vice Presidente na si dito kay dating Vice Presidente na si Leni Robredo upang humingi ng tawad. Umano para personal niyang masabi na magsusorry siya dahil sa kanyang mga nasabi patungkol dito kay Leni Robredo. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano ka-humble itong si Vice President Inday Sara Duterte na siya pa umano ang lumapit upang humingi ng tawad dito kay Leni Robredo. At dito nga rin natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang ang tunay na leader ay hindi talaga mapagmataas kundi isa pong humble na tao. Dahil kung ikaw ay humble, marunong kang tumanggap ng pagkakamali at ikaw ay handang makipagkumbaba at humingi ng tawad kung ikaw man ay may nasaktan. Ito namang si Congressman Rodante Marcoleta ay tuloy pa rin ang kanyang paglaban dito sa mga katiwalian na nangyayari sa ating Senado at lalong-lalo na sa loob mismo ng Kongreso kung saan siya nakaupo bilang isang congressman at tila ba hindi na siya nagugustuhan ng mga tiwaling mga kongresista at balak talaga siya at gusto siyang alisin sa Kongreso dahil ang dami niya nang na-expose na kalokohan ng mga taong nasa loob nito or mga kalokohan ng mga congressman. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Mga reaksyon ng mga insecure na mga kapanalig ni Bongbong Marcos. Saywar versus the Marcoses, Lenny won't be fooled into joining their war. BP Lenny, don't go near the... Ay, ito pala mga sari-sari pong ano to, no? Maka-Lenny tsaka mga maka-Marcos. Yung mga makaleni, ayaw nila eh. No? Sabi nila, huwag kang papagamit dyan sa bratanela na yan. BP, don't go near the brat, no BP Lenny. Takot sila kasi alam nila, mahina sila. Tayo po, kahit sino kausap ni BP Sara, alam natin na hindi kayang impluensyan. Eh. Si Lenny, takot na takot yung mga makaleni. Huwag kang lalapit dyan, baka ma-impluensyan. Bakit? Takot ba kayo na alam nyo na may kahinaan sa utak yung leader nyo? Getting into good terms with FB, former Vice President Leni Robredo won't help her. Whatever she does, she's still going to get impeached. Wala namang problema sa impeachment eh. Gusto nga namin mag-impeachment na eh. Tinatantya po ng leader nyo, baka hindi nyo alam, tinatantya ng leader nyo kung yung impeachment ba ay lalo silang mapapasama o etc. Okay. Desperado na. Ito yung paulit-ulit ko nakikita eh. Desperado na. Went without announcing in advance. Brat move. Desperado na raw si BP Sara. Quick, Madam BP, please teach me how to become a great, transparent, efficient Vice President with no corruption issues and with ability to live life with humility. Desperate move. Let's wait and see. Nagbabasa lang tayo ng mga komento sa pagkikita.
Our Mama Lenny knows what to do. Di yan siya magsasabi ng sheminit. Ganito ginawa ko sa 125. Why not treat your own taste buds with potato corner harvest? Diyos ko, pati pala commercial na pala yung binabasa ko. Baka magtatapat na kung paano nandaya. To show face, to show to the Marcos that Dutertes and Robredo are in good terms, it's publicity stunt para akalain ng tao na magkaalyado na sila. Makulay ang mundo ni Lenny, hanap kaibigan, OMG. Sa bahay pa niya pinapasok. Patay na, inabot na yung SD cards. Nako, yung mga DDS shit trolls na windang, nag-iisip ng mga mauimpo po sa SOCMED. Wala po kaming pakailan. Alam po namin, laro po yan ni BP. Mas natataranta kayo, no? Mas pabor po yan sa mga Duterte. Sige, tarantahin nyo buhay nyo. Okay. Alam po ninyo, yung desperado yung gustong palabasin nila, kaya nakipagkita, desperate na eh, no? Si Lene nga nagsabi na walang politika, personal lang. Pero sinagot na rin po yan sa dami po na nagsasabi na humihingi na ng tulong. Ito pa sinabi nung isa, na sikat, medyo sikat na ano to eh. When I find myself in times of trouble, Mama Lenny come to me. Kumanta pa. Desperado na. Sara Duterte reportedly meets with Lenny Robredo. Kakampink. Osak lolo daw. Ha ha ha. Thank you very much muna kay Andrea Gueco. Parehong takot eh. Takot yung mga Leninista. Alam nyo, magtapatan na po tayo, no? Yung grupo ni Lenny, wala na po kayong bilang. Kung ang akala nyo may bilang pa po kayo, wala na kayong bilang, no? Pasensya na. Yan ang katotohanan. Sa mga BBM naman, supporters, alam nyo, kitang-kita po yung pagka-insecurity nyo. Yung inseguridad nyo. Gustong-gusto nyo ipakita na kakampi nyo yung mga dilawan, di ba? Gusto rin naman ng mga dilawan na magkakampi kayo. Magsama-sama po kayo. Wala pong problema sa mga Duterte yan. Hindi po kayo, pare-pareho po kayong walang bilang. Alam nyo, eto lang naaawa po ako. Ngayon lang po ako nakakita ng mga politiko na pag nagpunta, ang tataas si Martin at saka si BBM, yung pati yung uutusan mo yung crowd na pumalakpak, nariyan lang sa likod mo yung gusto mong palakpakan. Okay lang sana kung yung ang pakiusap mo before di ba? Yung wala pa yung si BBM at saka si Romualdez. Makikiusap ko, sana naman po pag dumating ang ating presidente, practice po natin. Palakpakan po tayo. No? Kaya yung mga Duterte, nakita nyo naman kung paano dumugin. Yun po yung tapat na paglilingkod. Sinusuklian po ng tao ng masigabong palakpakan ng talagang todo-todong yung pagmamahal na binigay ng Duterte, sinusuklian nila ng pagmamahal din. Okay. Para po matuldukan na kung ano po yung ginawa ni BP Sara, bakit po nakipagkita? Ito po, may statement na agad. Maikli lang naman to. Statement on the Vice President's Bicol trip. Vice President Sara Z. Duterte is excited to experience her first ever Piña Francia Fiesta. Sikat po itong Piña Francia, di ba? She was invited by a Bicolano friend to attend the centennial anniversary mass of the canonical coronation of Our Lady of Piña Francia on September 20. The same friend also arranged a casual meeting with former Vice President Lenny Robredo.
During her stay in Naga, Vice President Duterte visited several prominent Bicol personalities and heard mass with ordinary Bicolanos. She neither looked desperate nor distressed. Thank you. Sinagot na po ng OBP kagad. Hindi po siya desperado. Siya po ay talagang imbitado. Inimbitahan po siya ng kaibigan niyang Bicolano at excited po siya. First time niyang masasaksihan yung Peña Francia Fiesta. Dahil po ang nag-arrange po nito hindi po si VP Sara. Yung kaibigan niya na nag-imbita sa kanya doon, siya po yung prominent Bicolano malamang yun. Hindi na pahindian ni Leni Robredo. Di ba? Ganun po talaga. Pag bumibisita kayo sa lugar, meron pong mga prominent na tao doon, pinupuntahan nyo lahat. Bisita po si Sara Duterte doon. Natural po, isa po sa pinaka-prominent na tao doon sa Naga ay ang dating presidente, Vice President Leni Robredo. Kaya normal lang po yung pagkikita nila. Hindi po ibig sabihin, no? Hindi po ibig sabihin na nanghihingi ng tulong si Sara Duterte. Yan po ang pakikipagkapwa-tao. Ganun po talaga. Ganun po yun. Parang pumunta ka sa isang bahay, di ba? Magmamano ka sa pinakamatanda dun. Parang lahat ng mga tao ron sa Bicol, nakakilala na nag-imbita sa kanya, pinupuntahan din nila. At saka tandaan po ninyo, malapit na yung 2020. Leader po yan si VP Sara. Siyempre, kakampanya niya rin po yung ano. No? Wala pong ibang ibig sabihin. No? Wala pong ibang ibig sabihin yan. Hindi po kinakailangan, kumbaga, hindi po kailangan na, yung kung magtatapatan po tayo, wala po kayong si Leni Robredo, walang maiko-contribute personally. Pero yung mga taga Bicol, makakapag-contribute ng boto yung mga taga Bicol, di ba? Ganun talaga mga politiko. Sabi nga sa inyo, matagal na sa politika yan sila VP Sara. Kaya alam na alam po nila kung paano makipag-alyansa. Pero never kay Leni. Mga Bicolano, meron po siyang makikipag-alyansa po siya sa mga leaders diyan sa Bicol. Ganun talaga mga leader. Okay? Okay. Sige. May nalalaman ka pang pupusit-pusit. Wala kaming wala kaming panahon para kalingain kayo. Okay. Eto pa po, sabi naman sa inyo, pag naging presidente si VP Sara, lahat po ng congressman na yan, babaliktad na naman sa kanya. Ibig nyo sabihin, hindi niya tatanggapin yan? Tatanggapin niya po yan. Ganun talaga. Okay. Punta na po tayo rito. Marami kanina nagsasabi, meron naman nagtatanong kanina, habang nanonood ako nung PDP laban. Hindi naman ako nagtagal, yung pasilip-silip lang. May mga question dun sa mga comment. Bakit wala dyan si Attorney Vic Rodriguez? Bakit wala dyan si Trixie, Attorney Trixie? Mga tanong na gano'n, no? Bakit wala si Chavit Singson? PDP laban lang po yun, no? Partido po yun, ay PDP lang po, hindi pala PDP laban, PDP na lang po. PDP lang po yun, no? Pag tumakbo si Vic Rodriguez, magiging guest candidate po sila kasi hindi naman sila PDP. Yung PDP po, partido yun. Si Chavit Singson, may partido din yan. Pag tumakbo sila under ng ni Duterte,
ang tawag po sa kanila guest candidate. Magiging guest candidate po sila. Hindi, ang ibig ko sabihin wala dun yung 'di ba yung mga malalaking mukha dun, yun yung tinatanong nila, bakit wala dun? Parang yun yung mga kandidato, 'no? Parang pinapakita na baka yun yung ano na ang point po dun, ang akala nila hindi puwedeng maging kandidato. Puwede po silang okey po, itatama na po natin. Hindi po 'yan yung ibig ko sabihin. Yung ibig ko po sabihin, bakit wala po si Vic Rodriguez naroon pala, hindi ko naman nakita. Yung sa likod po 'di ba may mga malalaking mukha do'n, sila Baste, si Tatay Digong, si ano ang tinatanong nila bakit wala do'n, 'no, bakit wala do'n yung sa likod, sila Vic Rodriguez, si Rama naroon din 'di ba? Ayan po kasi, ang sinasagot ko po, PDP, PDP party po 'yun. Alam ko si Vic Rodriguez iba partido niyan, eh. 'Pag tumakbo po sila at inadapt sila, guest candidate po sila ni Tatay Digong. Malinaw po 'yun. Hindi necessarily naaanib sila sa PDP. Puwede silang partido pa rin nila pero tatakbo sila under ni kay Tatay Digong. Halimbawa si Marcoleta, tatakbo, 'di ba? Wala rin siya ro'n kasi hindi naman siya PDP. Ano ba si Marcoleta? Ano yung ano ni Marcoleta, yung party niya? May sarili siyang party. Puwede siyang patakbuhin. 'Pag pinasok siya ro'n, guest candidate or, ina-adapt siya. Puwede silang i-adapt, puwede ring hindi, pero susuportahan ni Tatay Digong. Gano'n po 'yun, sa GIP. Hindi po siya PDP kaya wala siya ro'n. Pero puwede siyang i-adapt na candidate. Okey na po, malinaw? Ayun. So 'yun yung ibig natin sabihin. Kaya wag po kayong mapanghinaan kung hindi niyo po nakita yung mukha na dun sa malalaki. Hindi niyo makita yung mukha dun nung mga gusto niyong tumakbo. Ah, Tapos yung mga ayaw niyo na kasi marami na pong sinuportahan si Pangulong Duterte na hindi naman niya kapartido. Hindi lang po PDP ang sinusuportahan niya. Malinaw po 'yan, Okey, punta na po tayo rito. Kay Marcoleta. Alam niyo ang ganda ng paliwanag ni Marcoleta. Hindi lang iba talaga yung ano, 'no, iba talaga sa mga paliwanag pa lang alam mo na kaagad na may gagawin, 'pag nanalong senador, eh. Kasi pinapaliwanag niya, una lang naging usapan, bakit hindi pumapasok yung foreign investor sa Pilipinas? Napakasimple lang ng paliwanag, 'di ba? Actually sinasabi na natin 'yan kaya lang mas magaling talaga magpaliwanag yung diyan ako aminado, 'no? Mas magaling talaga magpaliwanag sila Marcoleta, kaysa kay Badong. Nakukuha niyo? Madali siguro akong intindihin pero nakabatay kasi sa batas, eh. Siyempre tayo madali ko lang mapapaunawa sa inyo, yun siguro yung papel ko sa buhay, eh. Yung mahihirap na konsepto ng politika, kaya nating pababain para mas maunawaan ng mas nakakarami, okey. Pero ang gusto ko kay Marcoleta, yung nilalaman ng batas nauunawaan natin. Ay wala na, matagal na pong binasura si Tol. Matagal na po na maalam, matagal na po. Si Tolentino po dun na po sa partido sa ano ni Marcos tatakbo. Okey, balikan natin. Unang bahagi nung interview niyo kay RDR, lagi ko nakikita yung RDR na yan sa pampayaman yan, 'di ba? Unang mga punto niya.
Bakit hindi pumapasok yung bakit hindi yung mayaman ng Pilipinas walang foreign investors gaano? Mahal ang kuryente, traffic, 'di ba? Ano pa ba yung mga sinabi? Punuan niyo na lang, mahal ang kuryente, traffic, mahal ang, ah, hmm, bakit mahirap ang Pilipino yata yung tanong nila. Mahal ang kuryente, traffic, mahal ang bilihin, bakit mahal ang bilihin, sa hoarders, et cetera, et cetera. Oh, so ang daming problema ng Pilipinas. Tax ba? Parang hindi ko narinig yung tax dun. Marami siyang sinabi pero yun, yung maling paggamit ng mga lupain, mahal ang internet, mahal ang internet pero mabagal. Okay. Worst airport, yan tama yan. So, understandable yun, di ba? Ngayon, ang question dun, ano yung ginagawa ng Estado? Ano yung ginagawa ng Kongreso para makatulong? Corruption, bakit mahirap ang Pilipinas? Yun yung buong ka. Boring ako. Ba't ka nagtatiyaga dito? Huwag kang magtiyaga. Okay. Eto po, anuhin natin, no? Yung isa-isay na, okay na yan. Understandable yan. Simple lang yung sinabi niya, no? Mahal ang internet pero napakabagal. Ito po, katunayan. Ang bagal ng internet natin. Okay. Kaya mahirap ang Pilipino. Hoarders, mapagsamantala, marami. Pero paano nakakatulong yung Kongreso? Hindi nakakatulong yung Kongreso. Meaning po ng Kongreso, Senado at saka House of Representatives, no? Dalawa po kasi yung Congress Senate and House of Representatives. Bakit po? Kasi masyadong abala yung Senado at saka yung HOR sa hindi nila trabaho, lalo na po yung Senado. Hindi naman nila trabaho yung maging korte. Nakita nyo, matagal na natin sinasabi yan. Kaya lang, yung pag si Marcoleta nagsalita, may mga batas siyang pinagbabatayan. Tayo, alam natin yun in principle. No? Kaya hindi lang natin masite yung batas. Ngayon, ang dapat palang trabaho nilang mga senador, kayo yung oversight committee na lagi natin naririnig, yun po yung ibig sabihin ng oversight committee. No? Paano yung mga batas, paano nyo marireview tong ginagawa ng gobyerno? Makakatulong yung mga batas ninyo para mapaunlad ng Pilipinas. Yun po pala ang pangunahin dapat pinagkakaabalahan ng mga senador at mga congressman. Halimbawa, internet. Paano mapapababa sa pamamagitan ng pagbabatas yung internet? Ibig sabihin, itong lahat ng ginagawa nila, na-entertain lang tayo. Entertainment lang. Binigyan niya ng halimbawa si Alice Go. Hindi niyo na trabaho yan si Alice Go. Kung may kasalanan daw si Alice Go, okay, makulong. Pero hindi trabaho ng Senado yan. Dapat yung investigation in aid of legislation, bakit mo iimbestigahan si Alice Go? Ano yung gagawin mong batas? Kaya mo iniimbestigahan si Alice Go. Hindi mo iimbestigahan si Alice Go para maghanap ka ng mga ebidensya laban kay Alice Go. Ang nangyayari po ngayon, parang nagiging korte yung Senado, pati yung House of Representatives. Gusto nilang magdeklara yata na guilty si Alice Go. Hindi po nila trabaho yun. Ang trabaho nila, come up ng mga dalawa po ang pangunahing trabaho nila. Mag-come up kayo ng batas dyan sa iniimbestigahan nyo. Ikalawa, pag may nakikita kayong problema, bakit may problema? Binadgetan nyo yung binadgetan nyo yung baha. May problema ang baha, binadgetan nyo yung baha. Alamin nyo
kung bakit may budget na nga, flood control na nga, hindi pa rin effective. Yun po pala yung oversight function. Nagbigay na kami ng budget, bakit may baha pa rin? Yan po yung pagkaabalahan nyo. At makikita po nila kasi, kaya hindi to ginagawa ng mga congressman at senador, lalabas na kasalanan nila. Bahagi sila ng problema. Hindi sila solusyon. Ang ganda po talaga eh. Kaya kung may problema sa Pilipinas, yun dapat yung inuunan yung yun dapat yung laman ng mga pinag-uusapan sa Kongreso. Eh kaya lang, bakit nga hindi yun ang pinag-uusapan? Walang entertainment value. Ang gusto nila, magbida-bida mga senador, mga congressman, sumikat. Tayo nyo, na-attain nila. Sumisikat sila. At what expense? Mataas pa rin yung presyo ng bilihin. Tama yan eh. Ngayon, sa atin, no? Tayo na ngayon. Ito na yung sa atin, yung take natin yan sa pagkaunawa natin. So, ibig sabihin, ayon sa sinabi ni Marcoleta, ito naman yung take natin, kung umiiral pa rin po yung mga problema na to, hindi nyo po nagagampanan yung trabaho nyo. O wag muna yung mga mahihirap, yung simple muna. Baha. Ang oversight committee nyo dapat, matagal ko nang sinasabi rin to. Tignan nyo kung saan napunta yung pondo nyo. Naglagay kayo ng pondo 1.4 billion pesos a day. Ayaw nyo silipin kung bakit may baha pa rin. Ano sabi ni Marcoleta at saka nung kausap niya? Eh baka pag sinilip nila, bumalik sa kanila eh. Baka pag inimbestigahan nila, sarili nila iniimbestigahan nila. Yun yung nakakatakot doon. Paano mo iimbestigahan yung sarili mo? So simple lang po. Kung ayaw nyong imbestigahan kung bakit may problema, baka kasama kayo ron sa gumawa ng problema. Tanong, kasama ba yung mga congressman dyan? Sa pagbaha ng pera sa ano sabi nung, may nabasa po ako rito, yung mga taga Cordillera, sumusuko na raw sa kabibigay. Nagsumbong kay Mayor Magalong. Suko na sila sa kabibigay sa yung mga taga Cordillera. Sa kabibigay sa mga politiko ng tongpats. Patong hanggang 70%. Grabe. Ang tanong, sa Cordillera lang ba nagaganap yan? Bakit panay ang proyekto ng DPWH, panay mga flood control? Magulo po ba ako? Sige. Okay lang po yan. Kaya nga may question and answer. Pag hindi po kayo makaunawa, magtanong lang po kayo mamaya. Alam ko hindi ako magulo eh. Baka ano lang po tayo, medyo hindi lang po sink in ng ating mga utak. Pwede po kayo magtanong mamaya. Malapit na po ang panahon ng pagtatanong. Okay. Ang ibig sabihin, mga kapatid, yung trabaho nila, Senado at Kongreso, House of Representatives, dapat yung ginagawa nila, kung sila man mag-iimbestiga, lulutas yan sa problema. Kaya nga hindi po dapat buwagin. Dapat magtrabaho lang sila na naayon. Mahilig kayong buwagin ng Kongreso. Pag binuwag po yan, di lahat ng gagawin ni Marcos wala nang sisita sa kanya. Kayo naman, no? Hindi mas masaya pa si Marcos. Wala nang check and balance po yung Kongreso. Eh. Ang point ko po dito ganito, makinig lang po kayo, no? Tama yung sinasabi ni BP Sara. Ang sinasabi ni BP Sara, bakit ako ang pinoproblema nyo, hindi naman ako ang problema ng Pilipinas? Kasi nga, ang dapat nilang pinag-uusapan, yung problema ng Pilipinas. Yun yung pinakamensahe ni Marcoleta. Kung may problema tayo sa baha, inalimbawa niya ngayon baha, Ondoy, tsaka tong si Karina. Kung may problema tayo sa baha, at meron kayong binibigay ng budget, bakit hindi nyo
Yan yung imbestigahan nyo. Saan napunta? Ang sinasabi nga ni Marcoleta, inulit ko lang at may naguguluhan. Ang sinasabi ni Marcoleta at saka nung kausap niya, baka kaya ayaw mag-imbestiga ng mga to, baka bumalik sa kanila yung